Magandang araw po sa ating lahat, no? Meron lang akong i-share uli, no? Ang title ng ibabahagi ko po ngayon ay Mag-ibigan tayo at magmahalan, no? Sabi ng Galatians chapter 5 verse 26, huwag tayong maging palalo, huwag nating gantihan ang isa't isa at huwag rin tayong mag-iinggitan, no? Sinabi ng Panginoon dito, no? Sinabi ng banal na kasulatan na huwag daw tayong maging palalo, no? Huwag nating gantihan ang isa't isa, no? Ibig sabihin, dapat tayo yung mga kapwa nating Kristiyano, kung meron tayong nakasamaan ng loob, dapat hindi natin ginagantihan yung isa't isa, no? At huwag din tayong mag-inggitan. Minsan, kinaiinggitan nating mga Kristiyano yung achievement ng kapwa nating Kristiyano. Imbis na magpasalamat tayo, no? Na yung kapwa nating Kristiyano na pinanalangin natin, pinagpala ng Panginoon, no? Kaya sabi ng banal na kasulatan, dapat hindi tayo nag-aaway-away, no? Dapat hindi tayo gagantihan, bagkus dapat nagpapalangin tayo, no? Sabi ng Mateo chapter 5 verse 22 to 24, sabi dito, kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo may masama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, no? Iwanan mo muna, no? At tumingi ka ng tawad, tsaka ka bumalik at maghandog sa Diyos, no? Alam nyo, even ang Panginoon, pag alam niyang may sama ng loob tayo sa kapwa natin mananampalataya, at alam niyang wala yung love natin sa kapwa natin mananampalataya, hindi niya tatanggapin yung handog natin, no? Sinabi niya mismo, ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi mismo na iwanan mo muna yung handog mo bago ka lumapit sa akin, no? Bago ka lumapit at maghandog sa Diyos, no? Sabi ng Matthew chapter 5 verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi, ibigin ninyo ang mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, no? Parang isang bagay, napakahirap na. Ibigin ko yung kaaway ko, tapos ipapanalangin ko pa. No? Parang ang bigat ng ganong klaseng salita, no? Merong kasamaan ng loob sa loob ng simbahan. Meron tayong kasamaang tao, Kristiyano man yan o hindi, no? Dapat dinadalangin natin yan sa paanan ng Panginoon, no? Dapat imbis na awayin natin sila, dapat pinapanalangin natin sila. Yun yung sabi ng Panginoon, no? Kaya nga sinabi niya dito, dapat mag-ibigan kayo sa isa't isa, no? Ito po yung last verse, sabi ng John chapter 13, verse 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung gayon, mag-ibigan at makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko, no? Sinabi ng Panginoon kung paano kayo inibig, dapat magmahalan din kayo at mag-ibigan kayo, no? Ang sinabi ng Panginoon, makikilala ng lahat ng tao na alagad ko kayo, oh. Makikilala ng ibang tao na tayo yung mga Kristiyano, no? Kung nakikita nila na tayo mismo nagmamahalang mga mananampalataya, no? Kaya ano yung mapupulot natin dito, no? Sabi ng Panginoon, gusto mo lumapit sa akin, no? Iwanan mo yung handog mo, makipagkasundo ka sa akin. Mahalin mo yung kapwa mo Kristiyano, no? Mahalin mo yung kaaway mo, no? Ibigin mo yung kapwa mo, no? Sinabi ng banal na kasulatan, ibigin mo yung kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, no? Kaya tayo po, mga Kristiyano, kung meron tayong kasamaan ng loob sa simbahan man yan o sa labas, no? Ipakita natin yung pagmamahal na binigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng yung na-receive natin sa Panginoon, nakaligtasan, ipakita natin sa kanila na mamuhay tayo bilang mga Kristiyano at magmahalan at mag-ibigan po tayo, no? Maraming salamat po sa bawat isa. Yun, gandito lamang po, no? Pagpalain po tayo ng Panginoon, mag-focus lang po tayo sa Panginoon at mahalan tayo. God bless po.